Good morning, boys and girls. Sinigang sa bayabas. Sinigang sa bayabas na may sili. Siguro bihira tayo makarinig ng ganyan, lalo na sa atin, no? Ang alam natin ay sinigang sa sampalok. Lalo na yung pag naamoy mo pag niluluto na yung umahalimuyak na yung bayabas na hinaluan ng green chili, no? Berdeng sili na pansigang. Nako, sobrang sarap. Kaya naisipan ko gumawa ako ng paraan para makahanap ng ingredients na bayabas at siniwerte naman tayo nakakita tayo sa Indian store ng bayabas. Kaya dali-dali akong bumili at mamaya magsisigang tayo ng bangus na sinigang sa bayabas. Yun mga kababayan. Kung yung titingnan, itong sinigang sa bayabas ay bibihira ang may gusto nito. Yung iba ay sa ayaw daw nila yon at dahil amoy putok daw. Amoy putok sa kilikili. Okay. Yung sinigang, yun ang pagkakahawig nila sa amoy ng bayabas. Pero ako, ay masarap yata yan. Yan ang kinagis ng sinigang sa amin. Kaya namimiss ko ito. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kailangan na nating simulan ang sinigang sa bayabas. At ang ating sisigangin ay milk paste. Bangus sa Tagalog. Kailangan natin ng isang frozen na bangus because fresh bangus is not available. At siyempre itutuon natin ang ating bangus, lulubog natin sa maraming tubig. At huwag niyong itatapon matapos mato ang bangus dahil atin niyang kakaliskisan underwater. Yan ang technique natin upang hindi magtalsikan ng mga kaliskis all over the place para hindi mahirap maglinis pagkatapos ng ating pagsisigang at paglilinis ng bangus. So yan ang isang pinaka-technique na dapat ninyong tandaan, under the water. At isa ring napaka-importanting bagay na matutunan ang pag-cut ng bangus. Cut diagonally, not straight. Merong iba diyan na nag-asawa na't lahat hindi pa marunong maglinis at mag-cut ng bangus. Kinakat ang bangus ng diretsong-diretso, pangit sa ating paningin. Pag pinaghati-hati nyo yan, kailangan ay diagonal, para magandang tingnan. Kailangan lang matalas ang ating kampit, kutsilyo, para hindi madurog ang laman ng ating bangus. Yung pinakabuntot na yan, gilit-gilatan nyo na lang. Huwag nyo nang i-chop ng isang slice. At yan, bali mga 4 siguro sa isang bangus. Sa pagtanggal ng hasang at mga bitukan, hindi na kailangan biyakin ng tiyan ng bangus. Dahil pag pinagputol-putol mo yan, makukuha mo na yung bitukan ng bangus. Pinagputulan yan. So no need to biyakin katulad ng ibang isda. Yan, nasa nagitan yung yan easily. At pinaka-importante, tanggalin din na yung blood clot niyan sa gitna dahil makati yan sa gilagid kapag naluto. So yung iba hindi yan tinatanggal. Huwag niyong kalilimutan na sungkitin yan ng kutsilyo o ng stick, o kailangan matanggal yan, malinis dapat. So yung tubig, yun pa rin, huwag niyo nang itapon muna ang tubig dahil tagtuyot ngayon, kaya kailangan magtipid ng tubig. Ayan, sige, linis lang ng linis pa tayo. Okay, sa pagbanlaw naman ay running water naman, pero mahina lang yung gripo natin habang binabanlawan natin yung ating bangus para naman malinis talaga siya. Dumako naman tayo sa pinakaunang step na ating gagawin. Pakukuluan natin ang bangus ng 1.5 oras under pressure cooker. At ang ating pressure cooker ay ito yung multi-cooker na hindi sumisingaw yung kanyang vent. Kaya hindi nauubos yung tubig niya. Dahil isang tasang tubig lang ating ilalagay at isang kutsaritang asin. Pero hindi siya matutuyuan. 1.5 hour. At pagkatapos ng 1.5 oras, malambot na siya, pati tinik. Kasi kailangan natin mapalambot ang tinik para naman safety siyang kainin kahit ng mga bata. Kasi merong mga tao na mayroong phobia sa bangus dahil sa tinik niya.
ayaw na nilang kumain ng bangus dahil nadala na sila. Dahil natinik sila sa lalamunan. Ito ay hindi tayo matinik sa lalamunan. Now, sineparate natin yung bangus at ang sabaw. At ang sabaw ay ating itutuloy pakuluan sa isang na namang kaldero, kaserola. Dinagdagan natin ng tubig pa ang sabaw na 1 tasa dahil pakukuluan natin ng gabi. Unang step, gabi. Idos sa Ingles o sa ibang term, ika nga. I-quarter lang natin ang ating gabi dahil para hindi naman siya masyadong malaki. Paborito natin ang gabi. Gusto ko yan na lahok sa sinigang. Wala tayong nilalagay muna, kundi yung asin lang na of course na sabaw niya. Wala pa tayong nilalagay. Pag naluto na yung gabi, hintayin nating maluto bago natin ilagay ang ating pinakatampok, ang overripe na guwaba. Bakit ka mo overripe? Dahil yung overripe na guwaba mas mabango kaysa dun sa semi o manibalang. So, kung maghanap tayo ng guwaba, piliin lang natin yung medyo overripe na o halos mabulok-bulok na siya. Kung makikita nyo sa palengke sa Pilipinas, yung mga tinda doon ay parang bakit parang nagtitinda parang bubulok na yung bayabas. Pero yun ang pinaka-the best na panlagay sa sinigang dahil mabango ang bayabas na yan. Quarter lang natin dahil aalis din natin yan mamaya. Pero nasa inyo na yun kung ayaw nyo tanggalin, ilagay nyo na all the way. Pero masyado ng masyadong dadami ang nakalahok. Kaya mamaya pag nakatas na yan o naluto na, aalisin na natin dahil nakuha na naman niya yung katas ng bayabas. So sasalain natin siya mamaya bago natin ilagay yung mga susunod na ingredient ng ating sinigang. So, luto na yung ating gabi. Ay sunod na nating ilagay ang ating bayabas na malalaki ang tilad. At isunod na rin natin ng isang onion. Kasi nung araw, hindi ko alam, nilalagyan ng onion pala ang sinigang eh. Pero sa amin, yata hindi ko natatanda na nilalagyan ng onion. Pero masarap siya. And then, isunod naman ay tomato. Mas malaki na gagawa na ito. Sumasarap ang sinigang kapag may kamatis kaysa dun sa walang kamatis na pressed tomato. Mga 2 hinog na kamatis, pwede na yan. Kung mapapansin niyo hindi tayo maglalagay ng MSG sa ating sinigang kasi tulad nung araw na lagi nang meron tayong MSG na nilagay. Ito ay hindi natin lalagyan ng MSG. Ngayon, naluto na yung 3 sunod-sunod natin. 4 na ba yan? Nilagay natin. So, kailangan natin siyang tanggalin dahil sobrang magiging overcrowded na yung ating kaldero. Ngayon, ilalagay natin kailangan natin yan. Matapos natin tanggalin yung mga nauna. Matapos tanggalin, ilalagay naman natin ang unay chili, ngayon ay okra. Piliin lang natin yung maliliit na okra. Dahil mura yan. Yan, binabad ko muna sa tubig. Hopefully, matanggal yung laway-laway niya. Pero kasi tao na ayaw na may laway masyadong malaway yung sinigang dahil sa okra. Mayroon din siyang konting sitaw. Sabay-sabay na rin siguro yan. At ito pa ang sikreto ng mga taga Ilocos o Pangasinan. Konting bagoong sa sinigang. Malaki na gagawa nitong umami. Ito'y mayahalin tulad natin ng ating sinigang sa bulanglang ng mga taga Ilocos o Pangasinan. Pero hindi tayo taga Pangasinan o Ilocos. So, konting bagoong lang, mga 1 kutsarita, wag lalampas doon dahil baka ma-over alat ang ating sinigang. So, halip na mga MSG at mga kung ano-anong magic ay bagoong lang ang sikreto niyan. Siyempre, yung mga nauna nating ingredients, sili, may pampalasa din yan, green chili. Yung hiniwalay natin na meat na bangus ay isinama lang natin kapag isa-serve na hindi lang natin na ipakita yung proseso. Pero yung hiniwalay natin kanina yung sa bawat bangus, ngayon nung inihain natin, ilagay natin yung bangus. At yan ang ating sinigang na bangus sa bayabas na kagutom mga kababayan. Nakalimutan natin magsaing, kaya magsasaing pa tayo.
At bago tayo magtapos ay huwag nyo kalimutang mag-share, like, and subscribe kung hindi pa tayo nakakapag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat nga pala sa last time na mga nag-subscribe. Very happy po tayo. Thank you sa lahat. Hanggang sa muli at sana ay kung pahihinturan pa tayo ng puong may kapal, next week ay babalik din tayo upang maghatid na naman ng isang napakasimple at napakasarap na lutuin dito lang sa Dad at Home. Dad at Home, laging nasa home, laging busy, marami pang gagawin ng mga bagay, maglalaba, magluluto, mamamalansya, maglilinis ng bahay. Okay po, bye-bye, salamat, peace. Ano ba to?